So, hello everyone! Welcome to Tarot with Chiba. So, ngayon naman po, babasa naman po natin ang ating mga Libra. So, this is Sun, Moon, and Venus as well as Rising Placement. Natitignan natin ang iyong love, career, and finance for this week, Libra. And also, itong reading na po ito is general reading lang po, no? Para sa March 16 to 22. Only text what resonate with you and leave what doesn't. So, ingat po tayo sa mga scammers, no? Hindi po ako magme-message sa inyo para alokin kayo ng personal reading, no? Kayo po ang magme-message sa akin through sa aking Facebook page para po sa inyong mga personal reading. Yung link po ng FB page ko is nasa bio ko po dito. Check niyo po yung account ko. Meron pong link dyan sa taas. Andyan po yung link para doon niyo po ako i-message sa ating personal reading. So, first, bigyan muna kita ng mga energy, cosmic energy mo for this week. Libra. For our Libra. Energy for love. Energy for love. Energy for career. And energy for finance. For Libra. Okay. So, sa love, no, meron kang compassion. Meron kang compassion sa iyong love. Sa career, meron kang discovery. No? And sa iyo namang finance, meron kang freedom. Wow. Ganda, ganda. So, sa compassion, no, medyo warm yung iyong soul. No? So, yung pagka-warm ng iyong soul, i-share mo rin sa iba daw. No? And then sa iyo namang discovery, which is sa career mo, may mga treasure ka or madidiscover ka. So, follow your passion lang daw sa iyong career. And then sa iyo naman finance, so meron kang freedom sa iyong inner, no? Sa iyong internal. So, tignan natin at i-clarify natin ito. So, sa love mo, tignan natin ang iyong love ng ating mga Libra. Love ng ating mga Libra. Love for Libra, please. Wow, wow, wow. Okay, sa love mo, meron kang the Fool, meron kang the Two of Swords, and meron kang the Nine of Cups. No, meron kang new beginning sa iyong love. Ano tong new beginning na to? It's about adventure, no? Meron kang adventure, meron kang idealism when it comes to love. And then, ito yung panahon para simulan mo na magbigay ng mga routine, no, yung routine mo sa iyong buhay, no, magdesisyon ka na para mabalance siya, no, yung mga difficult choices mo when it comes to love, kailangan magdesisyon ka na daw kung ano yung para sa iyo at kung ano yung maganda para maibalance mo yung iyong relationship. And mawala ka dun sa pagka-stuck mo in the middle. Yun yung sinasabi sa iyo ni Two of Swords. And sa iyo namang Nine of Cups, meron ka ditong happiness and contentment and fulfillment once na i-balance mo, no? Para kulang ka na lang ng isang cups para mag 10 of Cups siya. Kasi meron ka lang 9 of Cups ngayon. So, dito, no, magkakaroon ka ng achievement of sense of emotional or let's say, material satisfaction when it comes to love, no? Parang feeling fulfillment ka dito. Yun yung sinasabi sa iyo ni Nine of Cups sa iyong love. Okay, so sa iyong discovery for Libra, discovery sa kanyang career. Ano ba itong mga discovery na maaaring ma-discover ni Libra sa kanyang passion, no? Sa career. Discovery for Libra. Okay? Okay, sa career mo meron kang expansion. Wow, meron kang expansion and travel. Maaari mag-travel ka, no? Sa iyong, kung anong meron ka ba sa iyong career. Kung ano ang iyong passion, no? Kung ano yung progress mo. Kasi may movement ka na eh. Dahil si Mercury, panay ang atras niya sa bahay ni Pisces. Ngayon, gumagalaw na siya ulit. Magsisimula na ulit siyang umabante. At hindi na
sa hindi mga pagkakaunawaan sa pagdating sa trabaho, pagkakaunawaan na sa hindi mo masyadong naiintindihan kung ano ba talaga yung mga passion na gusto mo, Libra. Is ngayon, is magkakaroon ka na ng clarity kung ano ba talaga yung passion na gusto mo. No? And then, bukas, no, March 20, magkakaroon tayo ng equinox, no? Which is itong equinox na to is yung simula ng season ni Aries. Ito na yung magsisimula yung season ni Aries, which is, ito yung nagbibigay o liwanag sa iyong 7th house. No? So, focus mo ay lilipat mula sa sarili patungo sa iba. No? So, pakita mo talaga yung passion mo. Katulad nga ng sabi natin kanina, no? Magkakaroon ka ng clarity dahil sa mga nakaraang let's say nakaraang buwan or linggo, no, medyo confusing. Medyo nako-confuse ka kung ano ba talaga yung dapat mong gawin, kung ano ba yung purpose mo, yung search of purpose mo, no? Ito yung parang nag-iisip ka Kumbaga nagfa-fantasy ka ng mga choices na gusto mo when it comes to career. So, magiging creative ka, magkakaroon ka ng clarity kung ano ba talaga yung gusto mong gawin at simulan para sa iyong long term, no, sa iyong career, which is very nice din. Alright, so let me clarify naman ang iyong finance for Libra. Finance sa ating Libra. Finance sa ating Libra. Let's see. Ano ang finance freedom ni Libra? Wow. Freedom. Ooh. Okay. So, meron ka ditong Ace of Cups, meron ka ditong the Moon, at meron ka ditong the Four of Pentacles. Si Ace of Cups is about passion and creativity nga, no, when it comes to your finance. So, connected naman ang finances mo and then yung iyong career. So, no, yung mga ini-imagine mo, yung mga intuition mo, yung mga confession mo when it comes to your financial, when it comes to your career, no? Patunayan mo ilabas mo sa external mo, ilabas mo sa katotohanan. Kumbaga, dahil magsisimula na bukas yung talagang season ni Aries, no? Ito na yung about action because si Aries is about action. So, ito na yun, no? Simulan mo na. Ito na yung tamang panahon para sa iyo, Libra, na simulan mo na lahat ng mga gusto mong gawin para sa iyong long term, no, success. And of course, meron kang Four of Pentacles, no? May pagka-overprotective ka when it comes to your finance. But financial stability and controlling your expenses will help you to have stability. Yun ang sinasabi ni Four of Pentacles. Because the Four of Pentacles is about security din to, no? So, wag kang magpapadala sa mga insecurity, inggit sa iba, bakit siya ganito, bakit siya maganda yung ano niya, no? Focus ka lang sa sarili mong passion. Kunin mo kung ano yung mga gusto mong gawin, no? Because ang pinaka talaga maganda ngayong taon na to is yung magfo-focus tayo sa ating mga sarili, no? Dahil ang iyong ruling planet na si Venus ay naka-square kay Jupiter daw, no? Sa kaligitnaan ng linggo na ito. Let's say Sunday, no? So, makakaramdam ka ng matinding pagnanais na bumili ng mga mamahaling gamit, no? Dahil sa mga panahon na ito, especially this week, no? This week, dahil si Venus is mag-i-square kay Jupiter, malakas yung parang, let's say, yung mata mo sa mga luxury, no? So, be mindful lang doon when it comes to your finances, no? Now, unahin mo muna yung iyong passion. Unahin mo muna kung ano ba talaga yung mga dapat mong gawin para in the long run, 'di ba? Mabili mo yung mga gusto mo. Mabili mo yung mga luxury na gusto mo. No, Libra. So, bigyan kita ng iyong angel advice for this one. Angel advice for Libra. For this reading. Angel, Spirit. For Libra, please. Okay, thank you. You have the Ocean.
no? Sabi dito ni the ocean, no, the deep blue sea speaks to your soul, no? Healing and soften you. Ito yung magpapahil sa'yo, no? Even in the act of imagining yourself dipping into its healing woods brings desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concern. No? Parang hindi naman manifestation, meditation. No? Try mo daw, sabi ni Angel, na magpunta sa mga ocean, no? Mag-meditate ka, no? Ito yung makakatulong sa'yo para ma-clear yung mind mo at malaman mo talaga kung ano yung mga gusto mong gawin at yung talagang kung saan ka masayang career, no? Kung saan ka masayang relationship, no? Very nice, very nice. So, that's your reading Libra. I hope you like it and hope it resonate, no? Manifest ka lang and comment mo dyan. I open my path to new beginning, no? Especially, ito na tayo sa season ni Aries. This is it, guys. This is it. So, please follow me and like, comment, or heart sa acting video. Maraming salamat po and see you in my next one.